before pa, ito yung plant na hindi talaga mabubuhay dito sa ating munting garden. So ngayon inaayos natin guys. And then ayan, sobrang dami, lush na po yung ating napakagandang jadelet. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ito guys yung stick na gagamitin natin dito sa ating mga plant. Kasi before, naglagay na po tayo dito ng bakod. Ano lang siya, stick lang siya na ginawa nating bakod dito sa ating jadelet. So, ang nangyari ay pinagtatanggal ng mga chikiting. Ayan, so ngayon, ang gagawin natin guys, ayan, dahil nahihirapan akong ating mga cactus, and then sobrang init na din dito sa ating location. So, ginagawa ko siyang pangharang dito sa ating cactuses para hindi po sobrang dehydrate, ma-expose sa init yung ating cactus. So, ganito yung ginagawa ko. Ganyan lang yung before guys sa ating jadelet. Nilagyan natin siya ng ganito lang stick, parang bakod, para maiwasan din na pasukan ng mga pusa. Kasi yung ibang pusa dumadaan dito, and then dito sila ginagawa nilang CR. So, ganyan po yung mga pusa. So, ang naisipan ko, lagyan ko siya ng ganito, bakod, para hindi naman, protection lang. So, maganda din siya tingnan pag merong bakod yung ating plant. And then, protection din po siya sa ating jadelet, para yung jadelet natin ay ganito, nakatayo. And then, dito na side sa ating, heto yung inaapakan ko kasi to guys pag nagdilig ako sa vertical wall. Inaapakan ko to. And then yung ating jadelet trailing na po. So naapakan ko yung iba. So yung ay ganito lang. Naglagay po tayo ng stick para magsilbing protection or bakod na din dito sa ating mga cactuses. And then yung ating jadelet ay tumayo kasi naging na siya dito, trailing na kasi yung ating jadelet. So, protection sa ating mga cactus para hindi masyadong ma-expose sa sobrang, kasi yung ating mga cactuses ay nalulusaw, and then na-dehydrate po sa sobrang init. So, before nagawa ko na to, naglagay na po tayo ng bakod dito. Ganito din, kaya lang po, pinagtatanggal po ng mga bata, ng mga chikiting. So, ngayon, try natin ulit kasi, ayan, yung ating mga ayan, naapakan na po guys. And dito, nagsiihi yung mga pusa. Kasi mahilig sila sa mga halaman. So, ganyan po yung mga pusa. And then, pag merong ganito, bakod or stick, hindi po sila punta dyan. So, ganyan siya guys. Ayan. So, dito na side, hindi pa natin nalagyan. So, maganda din po tingnan yung ating mga plant na nito siya. Malinis tingnan, and then, secure yung ating cactus, and then yung ating mga cactus ay na-cover po ng ating jadelet. Ayan, para hindi tagos na tagos yung init sa ating mga cactuses. Kasi dito na side ay sobrang init po. So, yan yung ginawa natin. And then, ayan,
And then ang problema ko dito guys, yung mga lantang dahon ay ayan, nakapara po sa ating mga cactuses. So, yan yung nagawa natin dito sa ating napakagandang jadelet. So, ayan, malinis na siya tingnan. And then, naglagay din po tayo ng Rysal sa ating bed. And then, ayan yung problema ko pag ano na po yung ating plant, yung mga dahon ay nagsihulugan na po sa ating cactuses. And then, meron po tayong itatanim dito sa ating bed dahil yung ibang cactus natin dito ay ayan, na stress, namatay, na lusaw sa sobrang init. And then, ang gagawin natin guys ay alisin natin yung mga namatay and then i-insert natin itong ating mga nakuhang pops sa ating mga cactuses doon sa ating vertical wall. So, ganyan lang po yung ginagawa natin. Pag meron pong namatay, so, mag-ano po tayo, ayusin natin. Ayan, para walang space or gap na makikita dito sa ating bed. So, yan yung ating mga naitanim dito na maliliit guys. So, ganyan na po sila, malalaki na. Medyo lumaki na. And then, alive na alive yung ating mga plant. Kasi, ayan, medyo na bawasan yung sun exposure. Kasi, pag bagong tanim na plant or na cactuses, pag nabigla sila sa sikat ng araw ay na ano po sila, na dehydrate, na yan, ang iba dito namatay. And then ayan yung ginagawa natin, pinapalit para maganda tingnan. And then mas lalo pang, kasi napansin ko pag nakatanim sila together ay gumaganda and then mabilis po yung paglaki ng ating mga plants. So, siguro yan, ganito yung, i-maintain lang natin sila. Maintain natin yung pag-ayos dito sa ating garden para maganda, gumanda lalo yung ating mga plants. So, ganyan lang sila guys. And then, siksik na po yung ating bed, yung ating mga plant dito, yung ating mga cactuses. And then, ayan, yung iba dito ay nagiging, ano na sila, mother plant kasi meron na po ding lumalabas na mga pops. Ang problema ko lang talaga dito pag nag-dry yung flowers, and then yung dahon ng ating holly ay, ayan, diretso na dito sa ating mga cactuses. And then, natatanggal naman siya guys, pero hindi mabilisan. Kasi yung iba, ayan, nakikita ko pa. And then, yan lang yung problema natin dito sa ating mga cactuses, yung dry leaves, and then, bulaklak ng ating holly ay yan, dyan naka talaga sa ating mga cactuses. So, natatanggal naman po siya dandahan. Kaya lang, heto din siguro yung nagiging dahilan kung bakit yung iba dito ay ano sila, nalanta, nalusaw. So, yan yung ating mga, yung iba dito ay bago na naitanim, pat. So, yan na sila guys, medyo malulusog na yung iba. And then, yung iba na nakita nyo na mga medyo brown pa ay sobrahan siya sa expo. So, yan lang po guys yung update dito sa ating mga plant, dito sa ating sa front yard, sa first plot ng ating wall. And then, update din po na buwan or na araw para dito sa ating mga plant. Yung weather natin guys ay medyo hindi maganda. Yung ating mga cactuses hindi masyadong mainit kasi medyo mataas-taas yung temperature.
Ngayon, umaabot talaga ng 40 to 42. So, sobrang init. So, yan po yung nangyayari sa ating mga cactuses. Nagiging burn kasi dehydrated. And then, kahit na diligan mo sila araw-araw ay talaga pong nag-iiba yung kulay ng ating mga cactuses. So, yan yung ating mga ano dito, ayan o, siksik na sila kasi yung iba dito guys ay lumulobo na, and then pag palagi pong maulan dito sa ating area. So, yung iba dito ay talagang, ayan, mother plant na, lumalabas na yung pops. So, yung mga cactuses natin dito guys ay ano na to, mga mag 5 to 6 months na nakatanim dito sa ground. So, yan, at paparamihin pa natin yung ating mga plants. So, minsan ay meron pong na dumadalaw dito at nahingi po ng ating mga plants. So, i-share din natin sa kanila kung gusto nila. So, ang ano lang naman ay sana ay maalagaan nila ng ayos. And then, heto sila ay puro lang naman guys, mga common na cactus. Hindi po ako naglalagay dito ng mga yung mga variegated cactus natin kasi talagang mawawala kinabukasan. Yung ating plant kasi ang dami po talagang tumitingin dito sa ating mga plants. So, yan. Ang iba naman ay humihingi pero meron talagang malilikot na kamay. Katulad nung pinagtatanggal po yung mga stick ng ating dito, the jadelet. So, yan, at so far ay ayan yung nakikita ko dito. Tingnan natin sa mga susunod na araw pag hindi na naigalaw itong ating mga stick. Ayan, very good po. Pero pag merong gumato guys, ay ayan, talagang nako. And then, ayan, and din dito na side ay yung ating mga hawortias ay ayan, malalaki na din. So, yung tinanim natin dito before, ayan, siguro mga 1 to 2 weeks na ata. Ayan, medyo malalaki na din guys, yung ating mga pops na nilagay dito na side. So, yan, meron pang space kasi dinagdagan ko to ng soil. And then, naglagay din po tayo ng risal. So, yung ating mga plant ay na natin, na ayos. And then, yung iba ay nagsilabasan yung roots. So, nagdagdag lang po tayo ng konting soil. And then, ayan, medyo nakasip-sip sila ng maraming water dahil maulan naman sa gabi, pero kinabukasan guys ay sobrang init na po dito sa ating area. So yan po ang update dito sa ating mga cactuses dito sa ating munting garden, and that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and happy planting everyone.